Naglabas ng 10 milyong pisong reward money. May mga natatanggap na umanong tawag ang Philippine National Police. Kaugnay po yan sa posibleng pinagtataguan ng wanted na si Apollo Kibuloy. Pinag-aaralan ngayon ng pambansang pulisya ang pagdaragdag pa ng pabuya para sa ikadarakip ng pastor. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark. Alex, maingat na biniberipika ngayon ng Philippine National Police yung mga natatanggap nilang impormasyon kaugnay nga dito sa posibleng lokasyon ni Apollo Kibuloy. Posible raw kasi na ilan sa mga ito ay layon lang iligaw at lituhin ang mga operatiba. May mga tumawag po doon sa hotlines at after po natin may announce po yung reward ay marami pong nagbigay ng information. Kaliwat ka ng tawag ang natatanggap ngayon ng Philippine National Police kaugnay sa posibleng pinagtataguan ni Apollo Kibuloy. Kasunod yan ang inilabas na 10 milyong pisong reward para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pag-aresto kay Kibuloy. Pero ayon sa PNP, daraan pa ito sa masusing verifikasyon. Meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus kung saan po yung sa tingin natin ay maaaring matagpuan po itong mga wanted persons po na ating hinahanap. Lahat po ito ay dadaan po sa validation and sa vetting process po para alisin po natin yung mga prank calls, yung mga ay liligaw lang po tayo. Bukod sa 10 milyong pisong pabuya kay Kibuloy, nag-alok din ng tig 1 milyong pisong reward ang DILG para sa mga kapwa-akusado nito na sina Crescente, Pauline at Ingrid Canada. Gayon din kina Sylvia Semañez at Jacqueline Roy. Ang kampo ni Kibuloy, una nang kinwestiyon ang legalidad ng pag-aalok ng pabuya ng gobyerno mula sa mga pribadong individual. Pero ayon sa PNP, walang mali dito. Katunayan, pinag-aaralan na rin daw nila ang pagdadagdag pa ng reward upang makatulong sa mabilis na pag-aresto sa mga sospek. We are just wondering bakit nagiging issue ngayon yung pagbibigay ng reward at sinasabing hindi serious offense naman ito at nagkakaroon ng judgment kaagad. Again, like I said, ang qualified trafficking in person is a serious offense. So yung mga private citizens po na nag-offer, remember, nag-offer lang po ito ng kanilang reward dahil naririnig po nila at nakikita po nila yung nangyayari ngayon, hindi po nahuhuli at minsan ay ginagawa pa pong band of jokes at kitagtatawanan pa po yung efforts ng PNP. Si DILG Secretary Benhur Abalos muling nanawagan kay Kibuloy na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Hinikayat niya rin ang lahat na makipagtulungan sa pagtugis sa mga sospek upang mapanagot sila sa batas. Umapila naman ang PNP sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag gawing biro ang paghahanap ng otoridad kay Kibuloy. Sa harap ito ng pahayag ng dating abogado nito na si Attorney Sal Panelo na joke lang umano ni Duterte na alam nito ang pinagtataguan ni Kibuloy. Huwag po nating kalimutan na yung kabilang party po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Kaya wag lang po sana yung side ng isa yung tignan natin. Alex, sa ngayon wala namang natatanggap daw na kumpirmasyon ng PNP sa impormasyon na posibleng nakalabas na nga sa bansa itong si Kibuloy at ngayon ay naglalagi sa China. Base daw sa kanilang mga nakukuhang impormasyon ay nananatili pa rin ito sa bansa. Samantala sa mga may impormasyon kaugnay dito sa posibleng lokasyon itong mga ni Kibuloy at yung mga kapwa-akusado na hinahanap ngayon ng otoridad ay maaari daw tumawag sa hotline ng PNP sa 117 o di kaya ay sa 911. Alex? Okay, Mar, nabanggit na ba ng PNP kung ano ang composition ng arresting team na siyang tutugis dito kay Kibuloy? Alex, nung una pa lang meron ng binuo na task force itong PNP CIDG na nakapokus nga sa paghahanap dito sa tinutugis na si Kibuloy at doon sa 5 pang mga kapwa-akusado. Pero base naman doon sa warrant of arrest, Alex, kahit sino na mga otoridad ay inuutusan ng korte na tugisin
itong mga nasa loob ng warrant of arrest. Alex? Doon sa usapin ng reward money, Mar, paano tayo makakasiguro na itong perang ito ay hindi mapupunta sa mga alagad ng batas? Dahil nga, usual nga, di ba, magugulat na lang tayo, nakatakip yung muka at hindi natin batid. Hindi naman nila pinapakilala kung sino yun, pero ito po ba nalalaman ba ng publiko na yung tao na yung bang rightful na nagbigay na impormasyon para sa ikadarakip ng isang hinahanap ng batas? Well, ang pagtitiyak dyan, Alex, ng PNP, meron silang proseso doon sa ganyang mga nagbibigay na impormasyon. Actually, meron niyang mga ginagawang documentation at may mga verification doon sa mga information na ibinibigay nila. Kung magresulta yan doon sa positibo at magre-resulta sa pagkaka-aresto nitong mga tinutugis nila, ay magkakaroon ulit ng another set of requirements at documentation sa PNP para naman ma-comply nila yung mga kailangan dito sa pagtanggap ng reward money. Bagaman hindi yan inilalabas, Alex, sa publiko dahil na rin sa kapakanan ng seguridad nitong mga taong ito. Pero ang tinitiyak ng PNP sa lehitimong mga tao na nagbibigay ng lehitimong impormasyon, mapupunta itong pera na ito at hindi sa hanay ng mga operatiba. Alex? Okay.